Good morning guys! Welcome to our day 2 sa Hanoi, Vietnam. Yan, so hello again. Nakabihis na tayo. Medyo inayos ko yung mga gamit ko. Ilalak ko na lang yung mga bags ko mamaya para before ako umalis, papalinis ko tong kwarto. Anong oras na? 10:48 na, hindi pa ako nagbe-breakfast. Wala pa akong nagagawa. Hindi ko lang po may breakfast pa sa hotel. Baka hindi ko naabutan yun. But for today, punta tayo sa Wallow Prison, One Kiem Lake, Uniqlo store na malaki daw dito. And then, mamayang hapon sa Mega Grand World tayo. Explore lang doon the whole afternoon, tapos balik na. And then, by 10:30, biyahe na tayo papuntang Sapa. So, ganun lang yung magiging maghapon ko ngayon. And most of the attractions na napupuntahan ko is within Old Quarter lang. Walking distance lang, karamihan. Hindi ko lang alam yung Wallow Prison, baka kailangan kong magsasakyan doon. Pero either way, yung malalapit lang lahat dito. Ayun, fit check muna tayo. So, here's my fit check. Here's my fit check. Yan. Mga pag-fit check, alam mo naman, fashionista. Naka-shorts lang, t-shirt, yun lang. Medyo mainit yung weather dito sa Hanoi. Masakit sa balat yung tama nung araw. Pero tolerable naman. At saka hindi humid yung pakiramdam. So hindi ka nang lalagkit kahit pinapawisan ka na. Sa Sapa daw medyo malamig. Kaya meron akong mga jacket sa dala dito. And yun lang. Puro yun lang. See you later guys. Update ko kayo. Bye-bye. So yun na nga sinasabi sa hula, hindi ako umabot sa breakfast. Ito yung isa sa mga disadvantages ng solo traveler. Walang pipilit sa'yo na gumising ka na maaga para mag-breakfast. Hawak mo yung sarili mong oras. Yun din yung isa sa mga advantages kasi syempre hindi ka na-stress na magmadali. Hawak mo yung sarili mong oras. So it's an advantage and a disadvantage at the same time. So ngayon magbe-breakfast na lang ako along the way. Pag may nakita ako dito siguro mga nagtitinda ng mga tinatinapay, yun na lang yung kainin ko for breakfast. Tapos magla-lunch ako doon sa Mega Grand World. So lakarin ko lang, 500 meters away lang yung One Kiem Lake. Medyo busy yung streets dito talaga sa Hanoi. Pero sobrang colorful ng paligid. Ang dami makikita ang mga ganyan kulay. Marami rin mga spots sa massage dito, mga pampaganda. Saka nagkalat yung mga Vietnamese coffee. Dahil Vietnamese coffee. Sa ating hindi man ako masyadong nagkakape. So, laters na lang ulit. So, ito yung in-order ko. Yan. Yan yung in-order ko. Nag-indomie na lang ako tapos itong pan. Saka to curry sweat. Dito ko na lang siya kakainin kasi wala silang mga lamesa dito. Pinoy po? Sabi ko. First day nyo dito or hindi? Hindi po, third day na po. Tapos mamaya. Second day pa lang. Ikaw lang? Ako lang, solo traveler lang. Okay po. Paano na po kasi kami ng Sapa? Mamaya? Opo. Ako rin mamayang gabi. Kami yung mga 1. 1 PM. So, ano na mga napuntahan nyo dito? Yung museum po, pagoda. Jeremon G. Kaya pala may night shift. Oo. Ayaw! Istorbo natin. Hindi, okay lang yan. Ayan, ito ta. Sige po. Sorry sir, ano pangalan niyo? Brian po. Brian. Gerard. Ikaw ma'am? Jen po. Saan kayo sir? Sa Manila? Sa ano ako, Batangas. Lipa. Layo. Oo. Saan kayo? Manila kayo? QC po. So yan, may new friends tayo.
Okay, so nandito tayo sa vicinity na ng One Kiem Lake. And as you can see, nalilimahid na ako. Meron dito mga Häagen-Dazs sa balcony. Ayan siya. So, this is the One Kiem Lake. And medyo malawak siya. So, ikutin natin. Nandun yung, hindi ko alam kung yun yung pagoda na sinasabi nila. Pero ako medyo pagoda na ako. Ang naalala ko dito yung parang yung sa Baguio na ano, Burnham Park. Wala nga lang, may lake bang Burnham Park? Parang wala, pero parang ganun siya. Ikot-ikot tayo. Hindi ko lang makapag-picture ako dito. Kasi nakakatakot. Baka mamaya pag iniwan ko yung phone ko, may makakuha. Anyway. Dito sa One Kiem Lake, nandito na rin yung mga Hanoi Bus City Tour. So kung hindi ka nakapag-book sa Klook, on the spot gusto mo mag-book ng city tour ng hop on hop off bus, dito yan, magkakatabi sila. Pero kung mag-book ka sa Klook, gamitin mo yung promo code ko, Jeraymond Klook. Okay? Again, nandito tayo sa One Kiem Lake. And as you can see, lapot na ako. Ang init. Grabe. Ito yung tsura niya dito sa may entrance. So yan. Pupunta tayo dun mamaya. Daan natin yung bridge. So ito yung ticket. Nabili ko to 50,000 dong. Roughly siguro nasa 110 pesos siya. So punta na tayo dun. Siguro dito nagsho-show pagkagabi. Kasi para tong stage eh. May malalaking turtle dito. Dalawa sila. Hindi ko alam kung sino sila. Baka nandito sila sa One Kiem Lake. Yan. Baka sila yan. Katakot. Tapos na tayo dito sa One Kiem Lake. Yung Tran Quoc Pagoda pala. Sobrang layo niya. 2.1 kilometers from here. Kaya baka skip ko na lang muna yun kasi wala na, hindi na ako aabot sa Mega Grand World pag dumaan pa ako doon. So ngayon punta ako ng Wallow Prison. Pero bago doon, daan muna ako ng Uniqlo One Kiem. Malapit lang siya dito. And along the way naman siya papuntang Wallow Prison. After Wallow Prison, baka diretso na ako ng Mega Grand World. Okay? Okay, a few walks lang after ng One Kiem Lake. Nandito yung Trang Thien Plaza. I think ito yung isa sa mga luxury malls nila. Tapos may McDonald's din dito. Nandito din daw yung Uniqlo na malaki. So punta natin. Baka naman wala din tayo mabili. Check lang natin kasi malamig din sa loob, aircon. Sobrang init dito. Oh my God. Kaya mapalamig muna tayo sa aircon hanggang sa magkasakit tayo. So, literal na dumaan lang tayo. May entrance tayo sa kabilang door. May exit sa kabilang door.
Kasi wala man tayong bibilhin. So lakad-lakad tayo sa labas. May mga tech stores dito. Baka may something interesting. Medyo nagtutuyo na yung paa ko. Mga kung bakit. Sakit na siyang panlakad. Bili muna tayo dito ng shake. Ito yung mga menu nila. Cafe Saikon. Maupo muna tayo dito habang nag-aantay. Yung pa ako parang nagkaka-blisters na yung hinili. Kasi ewan ko, baka dehydrated ako. Pupunta kayo dito, be sure na mababaon kayo ng tubig. Kasi mainit talaga, papapawisan talaga kayo. And pag hindi kayo uminom, madidehydrate kayo as in. Yun yung Uniqlo, nandun na siya. So lakarit ko na lang. After nun, diretso ako Walo Prison. And then off to Mega Grand World. Baka saglit lang ako dun. Gugondola lang ako. Then uwi na ako, pahinga. Then later 10:30, alis na papuntang Sapa. Tikman natin. Yummy. Sarap. Maupo man tayo. Tapos na. Okay na. Lakad na tayo ulit. So, nandito tayo sa Uniqlo store. Well, basically, Uniqlo store lang siya na mas maraming choices kasi 3 floors. Pero yung prices, almost same lang din kasi 999,000. So magkano in peso yun? Kasi may nakita ko doon 400 Vietnamese daw nasa 800 plus. So mahal din siya. Parang 2,000 pesos. Papalamig lang tayo dito saglit tapos sa pinadaanan tayo Hanoi Book Street. Ito siya. So tingnan natin kung ano meron sa loob. Basically mga box stores lang. Yung mga children's book kasi hindi ko alam kung bibili ko sa Pia. Kasi parang hindi rin naman English books yung nandito. Mga Vietnamese books. Chill spot lang siya. Okay, hindi tayo nakarating ng Walo Prison sa meron. Sana aircon sa loob. Pero prison yun, posibleng aircon. So, bill na tayo ng ticket. 50,000 dong. Sa 100 pesos ulit. 58,000. Thank you. Okay, nakalo tayo ticket. Lobster man. Underground sewer siya. Sabi dito, ito yung ginamit ng pang prisoners para makatakas. Hindi may nakatakas sa kanila. So, ganito siya. Ganito siya kakipod. Parang nagkasyadan yung tao. Parang binti ko lang yun. Ito pala ang Walo Prison. Ito yung nag-serve na prison ng mga Vietnamese ng French colonization dito sa Vietnam. Dito nyo makikita yung mga cells ng mga prisoners, gano'ng kaliliit, paano sila nakatakas, yung iba nakatakas, ano yung mga torture na ginawa sa kanila. Medyo mabigat yung feels dito.
Kasi dito nyo makikita kung paano sila nag-struggle. Pati mga bata nakakulong, mga political prisoners. Anyway. Yan. So papunta tayo ngayong Mega Grand World. Almost 40 minutes yung biyahe papunta doon. Kaya medyo i-clip muna ako. See you. Dito tayo binaba sa Vinco Mall ng driver. But I think yung mismong attraction nandoon. So, doon. Mag-iikot muna tayo dito sa mall. At kakain na rin kasi medyo nagugutom na ako. Tapos diretso tayo doon sa... Yan. So parang may castle na... Bilhin na rin tayong isang t-shirt kasi pawis na ako at saka brief. Brief. Yung second floor niya parang puro massage spot. Massage. Iba talaga ang mall culture sa Philippines. Kasi doon sa atin, ang malls laging ang daming tao. Guys, may Jollibee dito. Tcharan! Jollibee. Baka may Jolly Hotdog. Yung Jollibee na lang ako, may Jollibee dito sa Vietnam. Diyos ko. So, nandito na naman tayo sa Jollibee. At uhaw na ako. Pinauna ko na sa soft drinks, merinda. Soft drinks na ako na sa soft drinks dito sa Vietnam. Try ako manghingi ng tubig kanina kasi parang hindi na naintindihan. Sabi ko, okay lang, sige na, okay na itong merinda. So ito yung order natin. Jolly Hotdog. Try natin yung hotdog nila. Okay. Then yung chicken burger. Sorry guys, kung nag-expect kayo ng food trip sa akin, baka wala kayong mapala. Kasi hindi ako masyadong adventure sa pagkain. Natatakot kasi akong mag-try ng ibang food sa ibang lugar. Baka mamaya habang nasa bakasyon ako, doon masira yung tiyan ko, masira yung buong vacation. Diba? Kaya ingat na ingat talaga ako sa pagkain. Kung ano lang yung nakasanayan ko pag nagka-travel ako, yun lang yung orderin ko. Unless sure na sure ako na okay yung kakainin ko. Tsaka ako nagtatry ng iba. Pero kung hindi ako masyado sigurado, hindi ko tinatry. Kaya kung nag-expect kayo sa akin mag-try ng mga yung banh mi okay lang, kaso parang naisip ko parang ang bigat niya sa tiyan. Kasi makapal na tinapay yun, diba? Tapos may karne pa sa loob. Tapos yung iba pang mga delicacies ng Vietnam, medyo nag-iingat ako. Yung pho kahapon, parang okay naman siya nung nakita ko. Kasi mukhang malinis naman yung kainan. Saka kumakain naman ako ng beef. Kaya tinry ko. Pero other than that, yung mga medyo kakaiba sa panlasa ko, hindi ko sinusubukan. Masarap yung hotdog natin. Para ako nasa ibang lugar, parang hindi siya Vietnam. So, akit tayo dito sa stairs. Tignan natin kung na meron sa kabila. Hinahanap ko ngayon yung gondola eh. Sana nandun na. Kasi 5:30 yung schedule natin. Magpo-5 na. Sir, okay lang isama ko kayo sa video. Kakaway lang tayo. Hello. Ito nga Sir Arnold saka si Ma'am. Ano nga? Daniela. Ayan. Hello. Sama na ako. Kayo lang po.
So dito na rin tayo kakain sa Mega Grand World bago tayo bumalik ng Hanoi at mag-ayos ng gamit for our travel papuntang Sapa. 10:30 pa naman yon. Ano oras pa lang? 6 o'clock pa lang. So dito tayo kakain. Buncha. Ayan. So it's time to try buncha. Naka-order tayo buncha dito. Ito yung itsura na. Wow! Ay, ito pala. Ito yung buncha. May gulay siya. Noodles, and then bumili na rin ako spring roll. Try natin. Sobrang init sa labas, dapat ako kakain kanina kaso mainit kaya pumasok na ako dito sa loob. So totoo lang hindi ako marunong kumain ito, so mag-experimento tayo. Huwag niyo ako judge kung hindi ako marunong mag-chopsticks. Hindi ko naman ito kanlakan. Lasa ng barbecue. Ang sarap. Hindi ko in-expect na ganito yung lasa na. Nagustuhan ko. Sarap. Ito hindi ko masyadong alam kung masarap pa siya. Pero itong buncha ang sarap. Buncha with your girlfriend was not like me. Oh, buncha. Okay, so nakauwi na tayo, 8:02 PM. Meron pa tayong ilang oras, 2.5 hours para magpahinga. So, pahinga lang tayo saglit and then off we go to Sapa, 10:30. Okay guys, so nagkaroon ng konting misunderstanding. Apparently, 10:30 pala dapat yung 10:45 yung alis namin. Hindi yun yung pick up time ko. So, dapat 1 hour before pala, naka-prepare na ako. Hindi pa ako naka-prepare ng 9:30. So, bilis-bilis ako nag-prepare ngayon. Yan, buti na ayos ko agad yung gamit ko. And diretso na lang ako dun sa mismong HK Bus office. Tapos dun na lang ako sasakay. Okay? So yan, we're on our way to Sapa. Update ko na kayo pag nandun ako. Fit check ng papuntang Sapa. Yan, nag-jacket na ako para dire-diretso na lang at saka konti lang naman ng maleta. Sige, see you later. Bye-bye. Yan, nandito na tayo. Kaso ang alam kong binuko lower cabin. At ako nasa taas, pinaupo. I-release ko mamaya yung concern. Medyo magulo yung sistema nila dito eh. Ito yung itsura niya. May TV, may mga tissue, may inumin. Try kong magpalipat sa baba mamaya kasi mukhang matagtag sa taas. Hello guys. Hello. We finally arrived sa Sapa. Umalis tayo itong mga 11:30 or 11. Dito tayo ng 5:35, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. So 6 hours na yung biyahe. Yung 3 stops na ginawa kanina. Nakatulog naman ako sa biyahe. It was a pretty good sleep. Pinalipat nga lang ako ng bus. Hindi ko lang kung bakit. Tatanong ako kung why. Hindi nila masagot. Tapos sa upper cabin ako inassign. Hindi sa lower cabin. Hindi lower cabin yung binili ko. Pero kahit sa upper cabin ako pinatulog. Nakatulog naman ako. Ihatid pa kami ngayon sa hotel. So, hindi ko alam kung gano'n pang katagal. Update ko na lang kayo. So, this is our day 3 na of our Hanoi Sapa trip. We'll be checking in later. Yeah. Can I have your name under booking or your booking ID? You have one bungalow room Yeah. people stay for one night. Yes. Can I borrow your contact? Yes, I can hear. Total, you have three. Thank you. The time for check-in is after 2 p.m. 2 p.m. You can keep your luggage in here. Okay. We have a restroom and shower room on this one. Okay. Okay. I think Thank you. I say one bed and one. Hello, good morning. So nandito tayo ngayon sa Sapa via Trekking Hotel. Kararating lang namin siguro mga 10 minutes ago. Nag-ayos lang ako ng gamit doon. Iniwan ko na yung luggage ko. And then mag-CR lang ako kasi medyo masakit yung tiyan ko. Tapos larga na ulit ako. Punta naman ako ngayon ng Moana. And then magpapansi pa na ako. Hindi pa ako makapag-check-in mamaya pa 2 p.m.
So, i-maximize ko na yung time ngayong umaga para walang masayang na oras kasi wala rin naman akong gagawin. Nakatulog din naman ako ng maayos sa bus kanina. So, anyway, alis na ako. And I'll update you on the 30 of my Hanoi and Sapa Vietnam trip. Okay, welcome to Sapa. Morning, walang katao-tao sa Moana. So I think ito yung best time na pumunta dito. Wala pang mga nag-picture, so wala pang masyadong maagaw. 90,000 dong yung entrance. Tapos may free coffee na yon for 1 pax. Sobrang nakakatakot doon. Grabe. Diyan ako makakuha ng shot at makalakad paharap kasi talagang kabado 20 tayo. Anyway, marami pang picture spots dito but I think makakawi tayo na maaga. At makakapag-pansipan tayo na maaga. Ang damdamin lang pakulo dito. Ang hirap. Paano pupwesto dyan? Sige nga, nangadog pa lang sa kamay, nangangatog na yung binti ko. Diyan pa kaya? Paupuin mo pa ako dyan. So, hindi ito pwede sa mga may fear of heights. Hindi obra. Hanap pa tayo ng ibang photo spots. Ito pa isa. Diyos ko. Upo ako dyan. No way. May mini glass bridge doon. May butterfly. Balik nga tayo sa kamay. Ito, sino ba yan? Yan ba si Moana? Yan nata si Moana eh. See the light in the side of the tree. They call me. Oh, I know. How far I'll go. Yan. Tapos na tayo dito sa Moana. Actually, nagko-coffee na lang. Ubus na yung coffee ko. Ang plan ko next punta ng Pansipan. Maaga pa tayo sa itinerary natin kasi 10 o'clock yung nakaset ko doon. Pero 9 o'clock pa lang dito. Dumating ako dito kanina. Siguro a little past 7. So mga 7. Wala pang katao-tao. Siguro mga 4 pa lang kami dito. Kaya nakapag-picture ako sa karamihan ng hindi masyadong nai-stress. Then mga bandang 7:30, mami na yung tao. So I think best time talaga na pumunta dito is 7. 7 o'clock kasi yung open nila. Tapos mga 7:30 yan, magdadagsa saan yung mga nakaturo. Take ko kayo later pagka nasa Pansipan ako. Okay, bye-bye. Okay, so na-scam ako ng taxi. Kasi naman, nag-book ko ng Grab. Ang nabook ko is coming from Moana, tinipe ko Pansipan. So malamang si Grab, ang pupuntahan nun, yung sa bundok. Nasa 300 dong yung presyo nung Grab na binigay sa akin. So kinausap ko ng taxi, ano ko na lang daw, i-cancel ko na lang. Tapos bayaran ko na lang daw siya ng cash. Sabi ko, how much will I be paying? Kasi ang ini-expect ko talaga dito lang sa Sun Plaza. Dapat pala Sun Plaza yung tinipe ko. Kasi dito lang yung sa Hotel de la Cupol. Ang lapit lang. Sabi niya, pay me 370,000 dong. Sabi ko, no, I'll just find another Grab. Sabi niya, no, binigay niya ako ng 150,000 lang daw. Sabi ko, shit, ayoko na makipagtalo. So nag-go na lang ako. Pero dapat ang presyo lang niya nasa 50,000 dong lang. So times 3. Pero niyaan ko na ang equivalent naman nung 150,000 nasa 300 pesos mahigit. So medyo malaki pero yaman na, not worth the hassle. Pero yun, kung kayo magbubook kayo ng Grab coming from Moana, wag fancy pa nang ibubuk nyo na pupuntahan. Ang ilagay nyo, Sunworld Plaza. Okay? So, there. Punta na ako sa Sunworld. Okay, thank you. Sayang. Pagsakay nyo ng funicular, be sure na sa left side kayo upo kasi doon yung magandang view.
Actually, kanina akala ko sa right side. Medyo na bad trip pa nga ako kasi sabi ko, hindi ako makapag-decide. Saan ba ako? Left side or right side? Eh, biglang napuno yung right side. Sabi ko, syempre, pangit anong view ko. Tapos, yun. Sa left side na ako nakaupo paglabas doon sa view. Oh my God, ang ganda. Teka, saan ba tayo pupunta? Sa garden. Grabe kalbaryo. Papunta sa cable car. Oh my God. I'm so tired. Layo pala lakarin. Kung gusto nyo magmano-mano ng akyat sa peak, diyan kayo akyat. Pero may easier way. Itong funicular. Yan. Pwede nyo itong makuha sa Klook. Uwi yung kinuha ko. Gamitin nyo yung code ko, Jeraymond Klook, pag mag-a-avail kayo sa Klook. Medyo may kahabaan lang yung pila. Pero okay lang kasi nakakapagod umakyat. We're going to the summit.
Ay, salamat. Guys, umulan. Hindi ko na naabot yung mismong sa amin. Biglang umulan. So, baba na tayo. All that for this. Hindi na ako nag-funicular kasi ang daming tao doon, mababasa lang ako ng ulan lalo. So, nilakad ko na lang pababa. Just me, maro-maro. Ang bababain natin. What? Oh my God. Diyos ko, hindi na natapos ang mga hagdan. Puro hagdan na lang. Wala pang pagkain. Daming tao sa taas. May umuulan na. Hindi na ako mag-glass bridge kasi I'm so freaking tired. Kain na lang ako. Okay. So, lunch time na. So, ito yung lunch natin. Hotdog na may cheese. Tapos, so, magkano yun? Base na resibo. Ang total na, yung pa at saka yung mga Fanta at saka water, 180 dong. Tapos yung hotdog, 45,000 dong. So, total nun, 225,000 dong. Magkano yun? Mas 545 pesos. Mas mahal dito sa loob. Siguro kasi yan siya. Major attraction. So, yun. Anyway, let's eat. Sarap siya. Pero mas malasa yung kinain ko nung kahapon. Kan isang araw. Nung sa Kalye. Mas mura pa yun. Parang nasa
50,000 ata. Ever. Pero okay na rin to. Baka kasi gutom din ako. Kung kasing sa kalye, parang buo-buo siya. Tapos may taba-taba. Kaya mas malasa. Ito, ano lang siya, beef lang siya. Na meat. Walang fats. Okay. Supposedly after nito, mag-check-in ako sa hotel. Tapos diretso akong Glass Bridge. Pero mukhang hindi ko nakakayanin kasi pagod talaga ako. So check-in lang ako sa hotel. Tapos, tingnan natin mamaya kung makakaalis pa tayo. Mayang hapon or paggabi. Para city tour tayo. Lakad-lakad lang. So yun. Update ko kayo mamaya pag nasa hotel na. So, update guys, hindi na ako nakalabas. After kong mag-bathtub kanina, nakatulog ako, tapos pagising ko, medyo padilim na. Kaya, nagkape na lang ako dun sa labas. Tapos, may binili kasi akong croissant kanina. So, yun, nag-croissant ako, tapos nag-edit ako ng videos for TikTok. Sobrang pagod kasi din talaga ako, kaya sabi ko bawin lang ako bukas. Hindi na ako nakapag-Glass Bridge, tapos hindi na rin ako nakapag-explore dito. Shucks, sayang. Hindi ko na-explore yung Sapa Center. Oh my God. Bukas ayoko namang umalis ng maaga kasi sayang yung binayaran ko sa hotel. Isa rin siguro sa mga lesson learned. Kung tingin mo, saglit ka lang sa isang lugar, tapos gusto mong ma-maximize yung hotel, kaso in return, hindi mo ma-maximize yung lugar. Ewan. Basta, kung ipasa mo nalang mag-book ng mahal na hotel kung one day ka lang naman dito kasi imbis na ka sa labas, maglakwatsa ka sa labas, maggala-gala ka. Magstay ka na lang sa hotel mo kasi sayang. Mahal kasi yung pagkakabook ko dito sa Vietri King. And sulit naman. Nasulit ko. Yun nga lang, yung lugar, yung paligid, hindi ko nasulit. Kasi hindi ako nakalabas. Pero anyway, sana magising ako bukas ng maaga para may time ako mag-ikot-ikot sa labas. No, 12 o'clock pa naman yung check-out. So, yun. Pahinga na muna ako. Early out tayo ngayong day 3. Tomorrow, marami tayong time mag-ikot. Tapos, alis tayo ng 5 o'clock dito sa Sapa. Pabalik tayo ng Hanoi. Okay? Bye-bye guys. End of day 3. Bye-bye.